Reklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang COMELEC. Nasa frontline ang balitang yan si Kari Cator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Ito po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po